Simbolo ng karangyaan ng tahanang ito ng mga Marcos. Hindi lang dahil sa dito sila nanirahan sa mga huling sandali nila bago lumipat ng ibang bansa, kundi dahil din sa mga engrandeng kanilang pinagdiriwang dito. Ngunit maniniwala ba kayo na sa paglipas ng panahon ang tahanang ito ay magiging lugar ng katatakutan, abandonado at walang nakatira at kinatatakutan na ngayon? Kaya samahan nyo kaming libutin ng tahanang ito. Hello mga kaparanormal. So ako to si Theophilus. Nandito tayo ngayon sa Marcos Twin Mansion. Nakikita nyo sa background. So meron kaming gagawing vlog ngayon. Kasama ko yung mga estudyante ko, yan si Sir Aldrin. Tapos yung isa ko pang estudyante doon, si Sir Rafi. Tatry namin ngayon mag vlog or gagawa kami ng content sa maayos na paraan. Ikwento ko sa inyo kung bakit. Masaya ako kasi napagbigyan kami na gagawa kami ng vlog dito sa loob mismo nung Marcos Twin Mansion. So tingnan natin kung ano yung mga pwedeng makita natin dyan. So yan lang muna mga kaparanormal. Sa oras na ito hindi pa kami talaga nakakapasok kasi marami pang tao, hindi pa siya talaga magandang pasukin. And then ito yung napag-usapan namin ni Kuya William, ang caretaker nitong Marcos Twin Mansion. So as of the moment up until now, simula kaninang maliwanag na maliwanag, nandito lang kami sa labas, iikot-ikot lang. Yan, lilibutin po natin yan mamaya. Sa ngayon may mga tao pa, may mga nagsushoot pa. Ayan, as you can see, marami pang tao. Hindi pa talaga siya magandang pasukin, pero maya maya papasok na kami. Hopefully hindi masyadong malobat itong cellphone kasi marami pa kaming gagawin mamaya. So yun, update lang muna, yan lang muna guys. So ayan mga kaparanormal, kitang-kita nyo naman, nandito na kami sa loob ng Marcos Twin Mansion kasama yung aking mga estudyante at si Kuya William, yung caretaker. So far, although abandoned na siya, okay pa naman kasi naalaga ang maigi ni Kuya William. Kitang-kita naman, malinis siya, hindi makalat, hindi totally abandoned. Kaya nababawasan na yung creepy vibes o yung nakakatakot na pakiramdam. Saka kahit ganitong oras, kahit alas 12 na raw, ganitong oras hanggang alas 12, ganito na kaingay. Daming sasakyan, kaya hindi magkarinigan. Ayan, papakita ko sa inyo yung kabuuan. Ang ganda ng sahig pang mayaman na pang mayaman. May narinig ako. Anyways, ano to kuya? Kwarto? Ay okay, sorry. Dito po siya natutulog. So ito yung terrace, ang ganda ng pwesto dito. Parang ang gandang dito pag may mga bisita, no? Kung maayos lang sana.
Ano to kuya? Ba't nandito pa yung mga gamit? Hindi tinapon? Actually, pwede nyo nga ibenta yan eh. Kung hindi naman na kailangan ng ano. Pwede nyo pong ibenta yan. Hindi, maganda po itanong nyo muna. Kasi ito po mga antique na rin siguro yan eh. Pwede nyo pong ano, tanongin nyo po. Tanongin nyo po sa... Pinasusunog na sa akin eh. Oh, yun pala po eh. Kung pinasusunog ho, eh walang problema kung ibebenta. Ano po yung naririnig ko dito? Dito po ba yung sinasabing may ahas? Ano po ba yan? Saan po yung King Cobra? Wala ho rito. Nasaan po yung mga paniki? Alin po ito? Ano po ito? CR? Tapos ito? Dalawa po? May bata po kasi yan. Oh? May bata. Panong bata? Pabata? Abatab? CR. Abatab. Malaki po yun. Pero wala na pong natulong tubig. Wala. Sila na lang. Okay. Mukhang maganda pa siya. Sayang, dapat inaayos. Kasi sa aircon to eh. Ito po, pinturing yan. Ito yan. Parang walang bukasan. Tulog bukas na. Nakalak. Ah, ito na yung tawiran. Puro si email daw. Si Madam Imelda. Hindi na po nabubuksan yan, kuya? Po? Ah, kaya nakalak? Dito yung pag may mga bisita sila. Ito yung guest. Pati yung kwarto na po yan, nakalak talaga. Ah, CR to. Pero nabubuksan po yan. Pati dito rin. Saan po yung King Cobra? Meron din eh. Dito po? Dito Oh my God. Hala, saan po kayo nagtatago? Baka dito. Oh no. Ah, nakakababa po yan? Saan po siya dumadaan dito sa gilid? Ah, sige po. Delikado pala no, pag nabagsak. Kaya kung bumagsak naman siya dito, bumaba siya dito. Oo nga, tama. Ano paano niyo po nalaman na nandyan siya? Nakita namin doon namin nakita sa akin. Pwede dito, kuya? Yan, Kuya William, yung gitnang kwarto. Ano po siya? Ito. Opo. Kwarto yan. Kwarto rin yan. Ito po. Kitchen. Pero hindi po nabubuksan yan. Nakalak din po siya parehas. Hindi na. Hindi po. Ayaw ko po kasi kayong unahan eh. Ayan. Ah, okay. Ah, konektado. Konektado siya. Ang gaganda sana naman. Paliki. Ay, ano po. Hindi naman po nangangagat yun. May rapis po yun, di ba? Buti po hindi po kayo nakagat, no, kahit minsan. Nakasanayan na lang. Nakakatay lang. Nakatay ko. Ang daming prutas, oh. Bunga yan, bunga ng palit. Ano po dinadala ng paniki? Nandun lang sa puno na eh. Ah, nagbabaon pa pala sila dito. Ito po, kuya, kwarto rin. Kwarto rin yan. Okay. Tigas na. Halatang di nabubuksan ng matagal. Yeah. Hirap buksan. Wala, baka mamaya may banakon sa ilalim. Oh no. Wala naman po dyan, oh. Ayun ang paniki. God, ang laki eh. Huwag niyo akong kagatin, ha? May kagat-kagat pang bunga yun. Natakot ako bigla, lalabas na ako. May paniki. Oh my God. May rabies kasi yun, nakakatakot. Yan yung sinasabi namin, guys. Mas nakakatakot pa nga yung mga ahas tsaka paniki kaysa sa multo. Ay, nako. Yan, guys, pinakita namin sa inyo dito sa loob. Sa totoosin lang, hindi naman nakakatakot eh.
Sa unang initial na libot. Pero titingnan natin mamaya. Kasi mas nakakatakot pa yung sinasabing King Cobra. May nakatira daw ditong King Cobra. Tsaka kita nyo naman yung mga paniki. Ayan, mas nakakatakot. Nagdadala pa nga sila ng mga bunga ng prutas. Pero kung titingnan yung sahig, ang ganda ng sahig, pang mayaman. Kahit na naiwan na ng panahon, guys. Ang ganda pa rin tingnan. Pag tinapakan mo, ang ganda pa rin. Para na rin po tayong nag-roving, no? Kasi tinitingnan natin. Ano, punong ano po yan? Tampaka. Ah, Nakuha naman yung bulaklak niya. Mabango bulaklak niya. minsan na lang makakita ng tsampaka. Hindi naman kumain yung bulaklak niya. Yan o. Ito? Bango niyan. Oo nga, no? Ano yan, sir? Tsampaka. Ito yung puno ng tsampaka. Pangalan na lang ng street yan eh. Kitang-kita naman kung gaano karami sa mga puno, sa dahon, sa sanga. Tampaka yun. Tampaka. Ang putik, no? Nadala na lang din siguro ko yan ng ulan, hangin. Hindi nila pinakikita kayo. Kasi magagalit tulog ko. Malulungkot yun. Lalo na makita niyo mga pictures niya dito. Mga painting niya, tapos napabayaan dito. Ano to, Kuya Hagdan? Parang, ay ito, kesame na naglag. Dahil sa bagyo. Oh, may ipis. Kusina. Dito po walang ahas. Thank God, walang ahas. Walang Philippine Cobra. Ayun. Oh yeah. God. Mas open siya dito. Matagal pong tumira sila, Madam Imelda, dito? Matagal po sila ditong tumira? Dito po ba sila sinugod? Di ba nag-Hawaii sila? Dito po sila pinuntahan? Ah, nakatakas na sila. Napaka-historical pala talaga nito. Ito kama. Sino po ang natutulog dito? Dati ako tulog niya. Bakit dito na kayo natutulog dito? Babantay ako dito. Dami nilang ano dito yung mga bulaklak na yun. Sinira nila. Grabe talaga, no? Alin po dito ang sinira para mapakita ko sa ano, yung sinira ng mga vlogger. Yan, dito po ba? Papakita ko po para malaman ng mga manonood. Para ma-aware sila. Ito labas na. Kwarto rin po ito. Oo, kasi. Parang tagal na pong di nabubuksan. Oo, hindi mo. Sinaputan na eh. Ang ganda ng ano. Mamahalin. Parang gawa sa bato yung ano. Gawa po ba sa bato yan? Yung kumikinang na ano? Tanso? Mahirap na pag walang bantay, mananakaw yan. Saan po napunta? Yung mga dati pong nagbabantay. Ito si Ferdinand Marcos. Daming ipis. Yan talagang parte niya ako. Saan po? Ito? Ito po? Oo, ganyan lang parte niya. Kaya wala kasi lang parte niya. Ito pala ang kwarto ni President Ferdinand Marcos. Ito po ay cabinet niya. Saan po yung kayo, Madam Imelda? Ay, wala. Doon po sa kabila. Ay, Ayun pala. Ito po, Kuya Will. si ano? CR. May bathtub din. Si ano yung ako. Ito kay Madam Imelda. Oo, Mas elegante kasi babae. Ano to? Unan po nila. Sa upuan lang yun. Kala ko sinira ng ano. Sinira. Ano yun? May tao po dyan? Sino po yun? Parang may nagpupukpok. Palayo ng palayo. Ang hirap magbantay ng ganito kalaking ano, no? Ito po si R. Si ano? Lusot doon sa kabila. Ito po technical. Sa kabila. Diretso. Bata. Ito kay Madam Imelda. Hindi. Ayun, si ano. Ah, may sarili rin siya. Tanaw pala dito sa lamin. Ito po, kanino ito? Si ano yan? Sa kanya rin. Dito, sana. Ito yung kwarto niya. Kay Bongbong Marcos. Dami ring upuan, no?
Ito yung higa niyo nila. Kay Bongbong. Siya lang mag-isa. May mga nila to eh. Yung nakalagay ito. Nilipat niyo po? Sunod na kaso yan. Ito sa labas. Tingnan ko nga po rito kaya. Wala pong mga bahay dito? Wala. Ayun. Tinahan ko yan. Taniman niyo po? Malawak po ba ang taniman niyo ng pinya? Oo. Tinahan ko yan. Buti wala pong nangunguha dito ng tanim. Ang lawak. Kaya lang po nagtanim yan? Kalsada siya. Yan yung ano doon. Ito pala yung tanaw dito. Parang bago lang, no? Yung gold force sa baba niya. Alam niyo po, naintindihan ko po yung ano niyo kasi yung lolo ko magsasaka. So lumaki rin po ako sa probinsya kasi. Kung hindi kami magsasaka, wala. Gutom kami dito. Ang hirap po niyan, mag-isa lang po kayo. Pero pag nakita niyo po yan, malaki na ang sarap sa pakiramdam. Oo, lalo nga ganyan. Malapit ang bumuhay. Yun, malapit ang bumuhay. Buti hindi po nasira ng bagyo, no? Sira-sira sa bagyo eh. Sa bagyo. Ito kasi medyo matibay sa bagyo to eh. Pinya. Malapit ang bumuhay. Ang saging ang sayang. Maganda nga po sana po kung naalagaan nila, no? Yung naasikaso. Dati yung bibit din mo. Si Mama may hawak nito. Bibit daw. Malinis lagi ito. Linggo-linggo, dinilinis namin lagi. Sabi ko dito, mga aso na. Dito dito. Nakakapasok na po. Paano po? Dito sa baba galing. Doon, doon natin. Puro hangin po pala rito, no? Natural ventilation. Hindi mawawala yung takot mo dito kasi puro hangin yung pumapasok. Talagang tatayo balahibo mo malamig eh. Ano yun kuya? Yung tatayo talaga balahibo mo kasi malamig. Ito, may yung secret door ko dati. Ako tantanin ko. Secret door nga, emergency. Halika dito tayo dumaan. Nasaan na si Sir Al? Secret door. Baka dito sila dumaan po. Nung tumakas sila. Ayan, dito daw dumaan sila. Ferdinand Marcos nung tumakas sila papuntang Hawaii. Exercise. Ang ganda rito. Ito yung pinakamagandang ano ngayon dito. Sino po ito? Kamag-anak din po nila? Ito parang si... hindi po ba ito? Hindi siguro, no? Ito po. Si Irene yan? Irene, sa pang nilang anak. Ito. May malamig siya dito. Wala nang malamig siya dito. Ito sila. Wala nang malamig siya dito. Matagal na po? Baka na... Kung wala nang kasi ito, ito yung sinirita nito mga ito eh. Guys, ito yung sinasabi ni Kuya William na sinisira ng mga vloggers. Alin po ba? Ito po ba? Ito niya sa loob eh. Yung malaki pa yan dyan. Hindi ba yan? Yun, sinira nito eh. Inayos ko lang yun. Nilagyan ko lang Para makapasok. para makapasok na. Sinira nila para lang makapasok. Isipin nyo yun, guys. Ito, sinira nila. Para makapasok, nilagyan ko lang ng mga kahoy. Para hindi ng tunog siguro. Pero, Ito, binasok ko na ito. Yung pinto na to. Ito mo, nilagyan, pinakuha ko lang yun. Ito, binasok ko na ito, pinagpan na yun. kilala nyo po ba kung sinong vlogger yun? Hindi ko kilala eh. Hindi ko natandaan yung ano eh. Pangalan? Nakita ko yung nilagyan yun eh. Sabi ko, kapag magkakita ko yun. Dito talaga. Sa taas pa talaga sila to. Oo, umakit yan dyan. Sinirira nila yan. Hindi naman gawa ng matinong tao yung ganyan. Pati yan, pati ito. Kilos magnanakaw tsaka ano eh. Sabog sa gamot. Sinirira nila yun. Dati ito, library ito. Ito yung library. Ang daming libro siguro dito. Oo, puno na library yan. Dinalo na sa ano. Kasi aircon to dati, yung aircon ng lilim. Grabe no. Dito hindi nila sinira dito. Yes, sinira. Ito rin po? Oo, kaya nakuha ko yun. Bakit ang dami naman nilang sinira? Yung mga dati, yun yan, ang sumira dyan, yung dati pa yan. Matagal na? Oo, nung may mga ano pa yan, ninakawa kami dito. Kasi dati, nung nakalagay dito, mga, siguro yung mga maliliit. Dati may mga kapatid dyan, at saka dito, mga libro. Nung ninakawa kami dyan, dumaan. Nahuli ko yun. Kaya lang, hindi ko inakot. Nakatakbo na. May sasakyan ba sila? Motor. Ayun. Matagal na po yun. Tagal na yun. Guys, para sa mga vlogger na pumupunta dito sa Marcos Twin Mansion, kita nyo naman yung mga perwisyong ginagawa ninyo. Guys, mga malalaki na kayo, hindi na kayo mga bata. Yung mga ganyang galawan, pang-addict yan eh, tsaka masasamang tao. Bakit kailangan yung gawin yan? Kaya si Kuya William, ang dali-daling makausap po, sinamahan pa kami. Ayan, kitang-kita nyo naman, sinira. Ayan, para lang daw makapasok sila.
Guys, may maayos na paraan. Ito yung problema sa mga ghost hunters, sa mga vloggers eh. Walang pag-aaral sa paranormal investigation. Walang ethics. Pagiging tao na lang sana, maawa kayo kasi hindi naman kayo yung magbabayad yan eh. Si Kuya William yung napipervision ninyo, yung mismo nagbabantay. Maawa naman kayo. Ano po masasabi niyo sa mga vlogger na pumapasok, nagtitrespassing po dito? Sa akin, ano ko lang sa kanila, kung magbablog sila, kung may respeto sila, na alam naman nilang may caretaker, dapat pinakausap nila, nakikipag-usap sila, nakikipag-coordinate sila sa mga caretaker, hanapin dapat nila yung caretaker. Hindi naman pinagdadamit eh. Pwede po ba tayo manawagan doon sa vlogger na naninira ng gamit? Pwede pong kausapin niyo po sila. Yun nga, yung vlogger na yun, kung sino man yung vlogger na yun, nag-vlog dito ng gabi, at sinira yung mga pinto rito, eh sana makonsi siya yun. Ano niyo kasi yung caretaker dito, siya ang napapagalitan. Ako napapagalitan ng amo ko eh. Dapat po babayaran nila. Ng amo ko, na baka sabihin ng amo ko eh, ako yung nagpapapasok, nagpapabayad. Ay naman po ay sinasabi ko, ako hindi ako nagpapabayad. Ang ano ko lang, magpaalam na lang ayos. Hindi naman sila pagbabawalan kung maganda naman ang pagkikitong nila. Naging problema lang sa kanila eh. Pumapasok sila nang walang paalam. Ano po ba ang ginawa nila na nalaman nyo? Paano nyo po nalaman na pinasok? Nung naglinis kasi ako dito sa palibot, ano yan, nagbawas ako. Nakita ko yan, umaga, punta ko dyan, giba niya yung pinto na yan. Yung pinto na yan. Giniba na. Tapos nakita ko yan, pati nandun. Giniba na. Nirepair ko lang yan. Para maayos. May idea po ba kayo? Nakita nyo po yung itsura nung nanira? Oo, nakita namin yun. I-post niya yung, ano niya, yung vlog niya dito eh. Pinakita po ba niya sa vlog niya yung ginawa niyang pagpasok? Yung sa pagpasok, hindi nila pinakita. Ano na lang, nakapasok na. Dito sila nag-vlog sa loob. Yung pinto na sinira nila, hindi nila pinakita sa camera na sila ang sinira. Okay. Wala po ba kayong balak pa na nagutin sila? Kung baka kailangan nilang lumapit sa inyo, kausapin kayo. May panawagan po ba kayo? Panawagan ko sa kanila, kung hindi sila makikipagka-ordinate sa akin, talagang nire-report ko sila. Kasi ako ang naiibig sa boss ko. Ang ginawa nila yun. Hindi naman sa kanila pinagdadamot, hindi naman sila pinagbabawalan. Magpaalam na lang ay. Sa palagay niyo po ba dapat silang magbayad sa inyo? Sa daan dapat sa ginawa nila? Oo, dapat lang. Magbayad sila. Palagutan nila yan. Dahil kami yung nahihirapan. Kumuha pa ako ng karpintero niyan. Pinaayos para maayos lang yan. Sa mga nakakapanood nito, itag nyo nga yung vlogger na yun, kasi sinong vlogger yun, at kausapin si Kuya William. Kasi si Kuya William, mabuting tao, nagtatrabaho siya, naapektuhan yung trabaho niya. Tapos ganyan lang yung gagawin, para lang sa vlog. Kikita sa vlog, tapos hindi naman ibibigay sa naperwisyo. Sila lang yung nakikinabang. Kaya maganda rin talaga na pumunta talaga kami dito. Hindi para mag-content ng nakakatakot lang, kundi makita ng mga manunood, yung perwisyong ginagawa ng mga idol nila. Iniidolo nila na hindi mabuti yung ginagawa. Naninira ng gamit. So dapat maging lesson. Meron po ba kayong huling message doon sa mga vlogger na yun? Sa akin naman, wala na akong ano sa kanila. Yung ano lang, makapag-coordinate lang sila. Lalo po sa mga bagong gustong pumunta rito. Sa mga lalat na gusto mag-vlog, wala namang problema sa akin, makipag-coordinate lang. Ako naman hindi naman ako mahirap kausap. Ang akin lang, maayos lang yung pag-ano. Kasi ako yung pagkakalitan din ako ng amo. Bilang kapiling-bilin sa akin ng amo ko. Kung maaari, kung wag ako magpapasok. Kung okay naman makapakiusap ng tao, pwede naman. Basta maganda lang ang pakiusap, pakita ko sa inyo. Salamat Kuya William. Napakabuti mo kasi unang-una, hindi rin namin ini-expect talaga papapasukin mo kami. Dahil kami mismo rin, nanggalit kami sa ginawa ng mga vlogger na yun. Kasi nasasira rin yung ginagawa namin. Kasi may paraan namang maganda. Katulad yan, kayo ang una naming hinanap. Kasi kayo talaga dapat ang irespeto namin. Kayo yung nagbabantay. So sana maging lesson din sa mga content creator, vlogger, ghost hunters na gustong pumunta dito sa Marcos Twin Mansion. Wala namang hinihinging malaki si Kuya William. Makikipag-usap lang kayo, makikisundo lang. Hindi ako nahingi sa kanila ng bayad talaga. Sabi ko lang, kayo, bahala kayo. Hindi ako natanggap ng ako magpabayad, hindi to. Yung baka isipin ng amo ko na ginagawa kong ano tong mansion. Tama. Sa totoo lang, wala kaming inabot kay Kuya William kahit piso pa. Ayun, alam namin yan, totoo yan sinasabi ni Kuya William. Pero pinayagan kami makapasok. Salamat po talaga. Yun lang, gusto lang namin ipaalam sa mga tao na kung sino yung napiperwisyon ninyo, mga normal na tao na wala namang kinikita sa ginawa ninyo para lang makapasok kayo dito. Ayan, pauwi na kami ni Sir Rapi, isa sa estudyante ko sa Paranormal Philippines. Nasa kotse nga kami ngayon. Ayan nga, umaandar na yung sasakyan ni Kuya Rapi. Pabalik na kami sa aming mga tahanan. Pero sa share ko lang din yung nangyari. Meron din kaming mga nakita talaga doon. Technically, meron ako nakitang anino doon sa hagdan na dumaan.
Tapos may mga na-track kami sa aming mga detector, EMF detector. Nakakasama namin yung mismong caretaker, siya mismo yung nagpatunay sa amin. Meron daw doon batang babae. Tapos yung biyanan niya, yun ay tatay ng kanyang misis na nagpaparamdam daw sa amin. Although meron naman kaming mga logical reasoning doon, scientific reasoning, pero it was a good experience pa rin kasi tumayo talaga yung mga balahibo namin. At ako may mga nakita naman talaga ako doon. Pero for me, mas maganda na tingnan natin yung historical side ng lugar kaysa sa nakakatakot na side ng lugar, kasi mas importante yun. Yung palang mansion na yun ay dating tinirahan nila Ferdinand Marcos, Pangulo, nung panahon na yun bago siya pumunta ng Hawaii. Yun yung huling lugar na kanilang tinirahan. So historical talaga siya. And ang kinagandahan doon, pinakita rin sa amin yung mga kwarto nila Imelda, ni Ferdinand Marcos, ni Bongbong Marcos. May mga pictures na pinakita sa amin, and safe kasi kasama namin yung caretaker. So very thankful kami doon kay Kuya William na naging maganda at mabilis yung aming paglilibot. So yun lang naman guys, at I think marami pa sana kaming may experience doon, pero kulang yung oras, 2 oras na kami naglibot. Pero next time sana mas matagal na, overnight na, mas masaya pag ganun kasi mas marami kang matatrack. At anyways, yun na lang muna. At pinakita ko lang sa inyo kahalagahan din nung tamang proseso ng pag-i-investigate. Kasi may mga pumapasok nga ng mga vlogger na naninira ng gamit. Hindi maganda yun. Sikat na vlogger, maraming followers, at mukhang matino tingnan pero hindi. Nanira ng gamit, umakyat na parang katulad ng akyat bahay. Ang laki ng sinira. So please lang, sana hindi na maulit yun. Kasi unang reaction namin, nagalit din talaga kami ng aking mga estudyante nung nalaman namin. Pero mabuti na papayag namin sa mabuting pakikiusap si Kuya William, yung caretaker. Sa sunod magpapaalam kayo pag susubukan ninyo. Hindi maganda yung biglang-bilang papasok lang. Yun lang naman yung advice namin. Maayos na pamamaraan. Yun. Sa mga hindi pa nakapanood ng vlog ni Kuya Rapi, anong pangalan yun? Lakbay ni Elias. Lakbay ni Elias. So yung Lakbay ni Elias na YouTube channel, nandun yung paranormal approach namin. Mas pinili ko na ipakita yung historical side at saka yung mga magagandang factors na dapat isaalang-alang at ang mga lessons na dapat malaman sa aming vlog. Yun lang naman. Sana marami kayong natutunan sa aming vlog. Maraming salamat sa mga nanood. Sana sa susunod makabalik ako at ibang approach naman yung gagawin namin. Yan, maraming salamat. Yan lang.